Ang Silangang Harapan ang naging pinakamalupit na entablado ng ikalawang digmaang pandaigdig. Sa teritoryong ito, kung saan naganap ang mga pinakamadugong labanan, namatay ang 27 milyong Sobyet, 6 na milyong Aleman at mga kaalyado ng eksenang Axis at milyon-milyong sibilyan. Isa itong labanang walang tigil, minarkahan ng matinding puot, paghihiganti at isang kalupitang walang hangganan. Mula sa pananakop ng mga Nazi noong taong 1941, iniutos ni Hitler ang sistematikong paglipol sa mga Sobyetiko sa pamamagitan ng patakaran ng tinustang lupa. Ngunit nang magsimulang mabawi ng pulang hukbo ang teritoryo, naging walang awa ang paghihiganti. Halos 1 milyong Aleman na sundalong bihag ang namatay sa mga kampo ng mga Sobyet, biktima ng gutom, lamig o kalupitan ng kanilang mga tagapagbantay. Sa mga labanan tulad ng sa Stalingrad, Leningrad at Operasyong Bagration, ang mga Nazi ay napalibutan at walang awang pinuksa. Ang mga partisano, na madalas ay mga babae, ay pumapatay ng mga kaaway na sundalo nang may nakakakilabot na lamig ng damdamin. Sa mga huling linggo ng digmaan, maging ang mga Alemanang bihag ay naging biktima ng pagpapahirap at paghihiganti. Paghihiganti ng Sobyet, ang brutal na pagtrato sa mga bilanggong Aleman sa silangang prente. Hindi handa si Hitler para sa kanyang natagpuan sa Silangang Harapan. Ang matinding lamig, ang matibay na paglaban ng hukbong Sobyet at ang tuloy-tuloy na pag-atake ng mga partisano ay nagbago sa pagsulong patungong Moscow bilang isang matinding pagdurusa. Libu-libong sundalong Nazi ang namatay dahil sa kakulangan sa pagkain, sobrang lamig at mga pananambang. Gayunpaman, para sa marami, ang mga panganib na iyon ay mas katanggap-tanggap kaysa sa naranasan ng mga nabihag. Ang populasyong Sobyet, punong-puno ng galit dahil sa kanilang dinanas, ay hindi nagpakita ng awa sa kanila. Mula sa simula ng pananakop, iniutos ni Hitler sa kanyang mga tropa na alisin ang sino mang maaring ituring na kaaway, kabilang ang mga sibilyan. Sa kanilang dinaanan, winasak ng mga tropang Aleman ang mga nayon, pinatay ang mga pamilya at ginawang abo ang mga lungsod. Di tulad ng pakikitungo nila sa ibang lugar, sa teritoryong Sobyet ay wala silang iniwang buo. Dagdag pa rito, sa kanilang pag-atras, ipinatupad nila ang patakaran ng tinustang lupa. Sinusunog ang mga pananim, sinisira ang mga gusali, at pinapatay ang sinumang kanilang matagpuan. Ngunit nang nagsimulang mabawi ng pulang hukbo ang mga teritoryo, ang pagdurusang idinulot ng Alemanya ay bumalik sa kanila. Ang mga kalupitang ginawa ng mga Nazi ay nanatili sa alaala ng mga Sobyet na hindi na kinailangang himukin ng mga talumpating pampaganda upang kamuhian ang kanilang mga kaaway. Marami sa mga sundalong lumaban sa Alemanya ay nawalan ng mahal sa buhay at nasaksihan ang pagkawasak ng kanilang mga tahanan. Ang USSR ang nagtamo ng pinakamaraming kaswalti na may higit sa 27 milyong namatay. Puno ng galit, libu-libong kabataang Sobyet ang sumali sa hukbo na may layuning paalisin ang kaaway. Ipinatupad din ni Stalin ang taktika ng tinustang lupa, iniutos ang pagwasak sa mga mahahalagang yaman upang hindi ito mapakinabangan ng mga Aleman. Upang maisakatuparan ang planong ito, bumuo sila ng mga espesyal na grupo na maaaring pumatay sa sinumang maituring na banta. Sinunog ng mga batalyong ito ang mga nayon, ginawang abo ang mga paaralan at tinapos ang buhay ng libu-libong bilanggo na itinuturing na mapanganib sa rehimen. Ang mga Aleman na nabihag ay inilagay sa kustodiya ng lihim na pulisya na siyang responsable sa paglipat sa kanila sa mga kampo ng detensyon sa loob ng bansa. Gayunpaman, dahil sa kakulangan sa transportasyon, karamihan sa kanila ay napilitang maglakad ng malalayong distansya sa ilalim ng matitinding kalagayan. Sa Ukraine at kanlurang Belarus, 60,000 ang inilipat sa ganitong paraan. Ayon sa mga tala, higit sa 9,800 ang pinatay sa mga bilangguan, 1,400 at 43 ang namatay sa daan, 50 ang nabaril habang tumatakas, 23 ang namatay sa pambobomba
at 1,057 ang namatay sa iba pang dahilan. Kabilang sa kanila ay hindi lamang mga sundalo kundi pati mga bilanggong politikal na nakakulong bago pa magsimula ang digmaan. Sa kabuuan, halos 1,000,000 sundalong Nazi ang namatay sa ilalim ng kustodiya ng mga Sobyet. Sa 70,000 nabihag pagkatapos ng labanan sa Stalingrad, 5 lamang ang nakabalik sa Alemanya. Upang maunawaan ang pamamaslang na ito, mahalagang isaalang-alang na ang mga autoridad ng Sobyet ay hindi lamang pumikit sa kalupitan laban sa mga bilanggong Aleman, kundi minsan ay pinapalaganap pa ito. Hindi nila tinitingnan ang mga kilos na ito bilang paglabag sa mga kasunduan o bilang mga krimen sa digmaan, kundi isang tungkulin para sa kanilang bayan, ang lipulin ang mga pasista sa mundo. Habang umuusad ang digmaan, sinubukan ng mga pinunong politikal ng Pulang Hukbo na hadlangan ang pagpatay sa mga bilanggo dahil maaari silang maging kapaki-pakinabang bilang mapagkukunan ng impormasyon. Gayunpaman, ang mga pagsubok na ito ay nauwi sa wala. Sa gitna ng labanan, ni ang mga sundalo ni ang mga commander ay nagabala pang manghuli ng mga kaaway. May mga dokumentadong kaso kung saan ang mga bilanggo ay pinagsasaksak o sinasakal hanggang mamatay. Dahil hindi nila mapigilan ang kanilang mga tropa sa pagpatay sa mga sumukong Aleman, pinili ng Pulang Hukbo ang isang administratibong solusyon. Iniutos nila sa kanilang mga opisyal na kahit papaano magtala ng mga armas at personal na gamit na kinuha mula sa mga bangkay ng mga Nazi. Ang pagkakulong ng kamatayan, Leningrado, 1,941 hanggang 1,944. Noong Agosto ng 1,941, naglunsad ng isang atake ang mga tropang Aleman laban sa Leningrado. Sa loob ng 3 buwan na sumunod, nakilala bilang ang itim na mga buwan, 400,000 tao ang naglaan ng kanilang oras upang magtayo ng mga depensa habang patuloy ang labanan. Dagdag pa rito, 165,000 mamamayan ang sumanib sa mga hanay ng Hukbong Pula. Sa buong lungsod, nag-organisa ng mga batalyon mula sa mga manggagawa at pati na rin mga grupo ng mga estudyante na tumulong sa paghuhukay ng mga trench para sa nalalapit na labanan. Noong ika-7 ng Setyembre, nilupig ng ika-20 Division ng Alemanya ang Schlüsselburg na nagharang sa landas na patungo sa Leningrado. Pinutol din nila ang mga daan na nag-uugnay sa Moscow at, sa tulong ng Finland, kinuha nila ang release ng tren patungong Murmansk. Dito nagsimula ang isang pagkakulong na tatagal ng higit sa 2 taon. Itinuturing ang pagkakulong na ito bilang isa sa mga pinakamapaminsalang kaganapan sa kasaysayan na nagdulot ng malawakang epekto sa tao dahil sa dami ng mga namatay. Tinatayang halos 1,500,000 tao ang namatay bilang direktang epekto ng pagkakulong na ginawang isang masaker na isinagawa ng mga mananakop. Nang tiyakin ni Hitler na ang Leningrado ay ganap ng na-isolate, inutos niya ang kumpletong pagkawasak nito nang hindi tinatanggap ang anumang pagsuko. Noong ika-9 ng Setyembre, nagsimula ang huling pagsalakay ng grupo ng mga hukbong hilaga na nakapag-usad ng 11 kilometro sa loob ng 10 araw. Gayunpaman, ang pag-usad patungo sa sentro ay naging mas mabagal at ang mga buhay na nawala ay patuloy na dumami. Dahil dito, nagbago ng estratehiya si Hitler. Sa halip na sakupin ang lungsod gamit ang lakas, pinili niyang pasukin ito sa pamamagitan ng gutom. Samantala, ang grupo ng mga hukbong gitna ay napanatili ng mga matinding atake mula sa mga Soviet, lalo na ang opensiba ng Yelnya kung saan naranasan ng mga Nazi ang kanilang unang malaking taktikal na pagkatalo. Ang tagumpay na ito ay nagtaas ng moral ng Hukbong Pula. Sa harap ng mga pagkaatraso, pinili ni Hitler na mag-focus muli sa pananakop ng Moscow at iniutos na ang ika-3 at ika-4 na mga hukbong panzer ay iwan ang pagkakulong ng Leningrado upang palakasin ang opensiba patungo sa kabisera ng Soviet. Ang mga mandirigma ng Soviet, na marami sa kanila ay may mga kamag-anak na natrap sa Leningrado, ay hindi papayag na magtagumpay ang mga Aleman.
nagsimula ang mga hindi mabilang na mga gawa ng kabayanihan sa yugtong ito ng digmaan. Isa sa mga pinakatanyag ay isinagawa ni Emir Lumanov, isang mataas na tenyente na may pinagmulan mula sa Crimea sa Hukbong Pula. Dahil sa kanyang kahusayan sa Aleman, nakapasok siya sa teritoryo ng kaaway noong ika-12 ng Hulyo ng 1941. Nagkunwari siya bilang isang opisyal ng Nazi at iniinspeksyon ang isang unit ng kaaway na nagresulta sa pagpapasurrender ng mga sundalo at ipinagbigay alam ang kanilang mga armas para makilala. Nang malabanan ng mga sundalo, inutusan niyang patayin ang buong kumpanya at nang hindi makita ang mga opisyal na may mahahalagang impormasyon, iniutos ang kanilang pagpatay sa harap ng isang pader ng ladrilyo. Maya-maya, ang mga Nazi ay nagsimula ng pagkakulong ng Leningrado at si Lumanov ay naging pinuno ng isang batalyon sa opensiba ng Yelnya. Noong Agosto ng 1941, ang mga laban sa Yelnya ay naging napakatindi. Noong ika-11 ng Agosto, nakatanggap siya ng utos na magpatuloy at palayasin ang mga Nazi mula sa kanlurang mga dalisdis. Sa isang araw ng labanan, pinatay nila ang 200 kaaway. Habang patuloy na umaabante, nakuha nila ang 4 na anti-tank na kanyon at 2 tangke ng mga Aleman. Noong ika-31 ng Agosto, nakaranas ang kanyang batalyon ng kakulangan sa mga bala at pagkain, ngunit ipinagpatuloy nila ang laban. Nakaharap sa mas marami silang bilang, nakipaglaban sila ng 4 na araw hanggang sa naputol ang pagkakulong. Subalit, si Lumanov ay napatay sa labanan noong ika-5 ng Setyembre ng 1941. Sa kabila ng labanang iyon, nakapatay siya ng maraming sundalong kaaway. Ang patibong sa Belarusia, ang Soviet D-Day. Malayo sa mga baybayin ng Atlantiko, sa kalaliman ng makakapal na kagubatan ng Belarusia, naghahanda ang mga Soviet ng isang panghuling dagok laban sa mga tropang Aleman. Habang sa Normandy, noong ika-6 ng Hunyo, 1944, ang mga aliado ay nakikipaglaban ng matindi upang sakupin ang mga dalampasigan at alisin ang mga depensibong posisyon ng kalaban. Ang Pula na Hukbo ay nag-oorganisa ng isang malawakang opensiba na layuning durugin ang mga puwersang Nazi sa silangan. Ang operasyong ito na tinawag na Bagration bilang parangal sa general na Ruso na si Pyotr Bagration na nakipaglaban kay Napoleon ay naglalayong durugin ang pangkat ng Hukbong Sentral at pabilisin ang pagbagsak ng Ikatlong Reich. Ang ideya ng opensiba na ito ay nagsimula sa konferensya sa Tehran kung saan sina Joseph Stalin, Winston Churchill at Franklin D. Roosevelt ay nagkasundong magkoordina ng mga atake sa iba't ibang mga prente upang humina ang Alemanya. Habang ang Wehrmacht ay naglilipat ng mga puwersa patungong Pransya upang pigilan ang pagsalakay ng mga alyado, ang panahon ay perpekto upang maglunsad ng isang malupit na atake sa Belarusia. Pinlano ni Stalin na tumawid sa mahirap na teritoryo na binubuo ng mga latian, ilog at makakapal na kagubatan upang biglayin ang mga tropang Aleman at alisin ang anumang posibilidad ng organisadong paglaban. Noong ika-22 ng Hunyo, 1944, naging Soviet D-Day. Higit sa 2 milyong sundalo na sinuportahan ng higit sa 5,000 tangke at 7,000 eroplano ay maingat na naglakbay sa mga kagubatan ng Belarusia sa isa sa pinakamalupit na maniobra ng pandaraya sa digmaan. Kilala bilang Maskirovka, isang salitang Ruso para sa kamo, ang estratehiyang ito ay kinabibilangan ng galaw ng mga konvoy sa gabi na walang ilaw, ang pagpapalabas ng mga utos ng linggo bago upang maiwasan ang pagtuklas at ang paggamit ng mga distraksyon sa Ukraine upang linlangin ang mga kalabang eroplano ng pagsubok. Bukod dito, ang tulong mula sa mga 270,000 partisan ng Soviet ay naging susi upang maghasik ng kaguluhan at pahinain ang mga posisyon ng mga Aleman bago ang pangunahing atake. Noong ika-23 ng Hunyo, nagsimula ang opensiba sa pamamagitan ng mga atake laban sa infrastruktura ng kalaban. Bagamat ilang mga pagtatangka ng pagsabotahe ay nabigo at ang mga partisan ay nahuli o pinatay,
Nagkaroon ng mga mahalagang tagumpay. Nawasak ang mga ruta ng supply, mga tulay at mga rails na nagpapahirap sa paggalaw ng mga Aleman. Isang pangunahing tagumpay ay ang paglikha ng isang pasilyo na may haba ng 27 na kilometro ng Brigadang Zelezniak na nagpapadali sa mabilis na pag-usad ng mga tropang Soviet. Samantala, ang 34 na dibisyon ng Aleman na may kabuuang 800,000 sundalo ay nasa isang kritikal na sitwasyon. Ang kalahati ng kanilang puwersa ay binubuo ng mga baguhang rekruta at hindi kombatanteng tauhan. Malubhang kulang sa kagamitan, may kakulangan sa gasolina at walang mga reinforcement sa hinaharap. Alam ng mga Aleman na ang isang atake ay hindi maiiwasan, ngunit hindi nila alam kung saan eksaktong direksyon manggagaling ang dagok. Nang walang sapat na paghahanda at ang kanilang estruktura ng depensa ay humina, ang Wehrmacht ay malapit ng makaranas ng isa sa mga pinakamabigat na pagkatalo sa buong digmaan. Inilarawan ng historiador na si Karl-Heinz Frieser ang digmaan sa Silangang Prente bilang digmaan ng mga mahihirap na naglalarawan ng desperadong kalagayan ng Wehrmacht. Mula sa pagsisimula ng opensiba ng mga Soviet noong ika-23 ng Hunyo, 1944, ang mga linya ng mga Aleman ay wasak sa 6 na magkakaibang sektor dahil sa walang tigil na mga pag-atake ng pula na hukbo. Libu-libong mga sundalong Aleman ang natrap sa iba't ibang mga punto, nakaharap sa patuloy na mga pagsugod ng mga tropang Soviet. Walang mga reinforcement, supply, ni sapat na gasolina, nagsimulang gumuho ang depensang Aleman. Matapos durugin ang 2 batalyon ng kalaban, nakatawid ang mga Soviet sa Ilog Divina, umusad patungo sa estratehikong lungsod ng Vitebsk. Gayunpaman, ang mga Aleman ay naniniwala pa rin na hindi ito ang pangunahing atake at ang aktwal na opensiba ay manggagaling mula sa Ukraine. Sa kabila ng malupit na sitwasyon, tumanggi si Hitler na pahintulutan ang pag-urong ng kanyang mga tropa. Ang Wehrmacht na nagiging pira-piraso ay nag-ooperate ng hiwalay nang walang kakayahang magkoordina ng isang mabisang tugon. Samantala, ang mga Soviet ay patuloy na pinapalakas ang pagkubkob sa Minsk na iniiwan ng mga Aleman na walang labasan. Ang pagkawasak ng mga tropang Nazi sa Belarusia ay umabot sa isang antas na mas mataas pa kaysa sa pagkatalo sa Stalingrado. Inaasahan ng mga Soviet na ilipat ng mga Aleman ang ilan nilang mga reserba mula sa Hilaga at Timog na magtitiyak ng isang mas matinding tagumpay. Habang ang pula na hukbo ay sumusulong sa Belarusia, sa Poland, ang paglaban ng Armia Krajowa ay nagpasimula ng pag-aalsa sa Warsaw noong unang araw ng Agosto, 1944. Si Stalin, na kumbinsido na ang Belarusia ay ligtas na, ay nagpasya na ituon ang kanyang opensiba patungo sa kabisera ng Poland. Gayunpaman, isang malubhang estratehikong pagkakamali ang naglantad sa mga tangking Soviet na sumusulong na katabi ng ilog Vistula na nagbigay sa kanila ng kahinaan. Gamit ang kahinaang ito, ang Marschalk na Aleman na si Walter Model ay nag-organisa ng isang kontra-atake gamit ang mga puwersang blindado. Sa loob lamang ng 48 oras, ang mga Soviet ay nagdanas ng isang napakalaking pagkatalo dahil ang kanilang opensiba ay nag-collapse nang mawalan sila ng supply ng gasolina na nagbigay daan sa mga Aleman upang magsagawa ng isang maikling ngunit mabisang kontra-atake. Habang ang pula na hukbo ay pagod na at ang paglaban ng Poland ay winasak, nakapag-regroup ang mga Aleman pansamantala sa sentro ng Belarusia. Bagaman ang Minsk at Babruisk ay hawak na ng mga Soviet, ipinag-utos ni Stalin ang pagtatapos ng Operasyong Bagration dahil sa hindi na kayang magpatuloy agad ang pagsulong. Gayunpaman, ang tila tagumpay ng mga Aleman ay panandalian lamang. Mula noon, ang Wehrmacht ay nagpatuloy na lamang sa pag-urong bilang isang desperadong pagsubok upang pigilan ang hindi mapigilang pagsulong ng mga Soviet patungong Berlin. Sa loob lamang ng 58 araw, ang Ikatlong Reich ay nawalan ng 350,000 sundalo, isang napakalaking dagok na nagtakda ng kapalaran ng Alemanya sa Silangang Prente. Ang mga puwersang Nazi ay pinaalis mula sa Belarusia, Silangang Poland, Katimugang Latvia, kalahating bahagi ng Lithuania
at ang lalawigan ng Galicia sa Ukraine. Gayunpaman, ang pula na hukbo ay hindi tumigil sa kanilang opensiba, hindi dahil sa mga napakalaking pagkatalo, kundi dahil nagsimula ng humaba ang kanilang mga linya ng supply na nagpapahirap sa pagdadala ng mga kagamitan sa kanilang mga tropa. Matapos muling ayusin ang kanilang mga puwersa noong 1944, ang mga Soviet ay nagpatuloy sa inisyatiba at sa mga bagong atake nakatawid sila patungong Poland. Mula roon ang susunod na layunin ay Berlin. Ang Operasyong Bagration ay hindi lamang sumira sa pangkat ng hukbong sentral, kundi tinitiyak nito ang daan para sa panghuling opensiba na magtatapos sa ikalawang digmaang pandaigdig sa Europa. Ang kamatayan sa kamay ng mga babae, mga 5 pinatay sa harapan. Nang pasukin ng mga Nazi ang Unyong Sobyet, hindi nila naisip na makakasagupa sila ng isang malaking bilang ng mga kababaihan sa pula na hukbo. Para sa marami sa kanila, ang simpleng ideya ng paglaban sa mga babaeng mandirigma ay isang hindi maisip na bagay, habang sa iba naman ay nagpapalakas ito ng mga primitibong at madilim na ugali. Higit sa 800,000 kababaihan ang nagsilbi sa mga hanay ng Sobyet sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig at naging tanyag sa iba't ibang papel sa labanan. Ilan sa mga pinakatakot na uri ay ang mga piloto ng mga bombardero sa gabi na tinaguriang mga mangkukulam sa gabi at ang mga mabisang sniper tulad ni Lyudmila Pavlichenko at Rosa Shanina. Mula 1,941 hanggang 1,945, humigit kumulang 2,484 na sniper ng Sobyet ang ipinadala sa harapan at nakapagpatumba ng higit sa 11,200 kalaban. Nang ilunsad ng Alemanya ang kanilang atake laban sa URSS noong ika-22 ng Hunyo, 1,941 libu-libong kababaihan ang dumaan sa mga sentro ng recruiting upang mag-enlist, ngunit karamihan ay tinanggihan dahil sa kakulangan ng karanasan sa militar. Subalit, matapos ang mga malupit na pagkalugi sa Operasyong Barbarossa, ang pangangailangan para sa mga sundalo ay nag-udyok ng pagbabago sa estratehiya at nagsimulang mabigyan ang mga kababaihan ng mas maraming oportunidad sa harapan. Inaprubahan ng mataas na komando ng Sobyet ang kanilang pagsali sa iba't ibang mga unit, mula sa mga unit medikal hanggang sa mga batalyon ng labanan. Sa kabila ng lahat ng ito, higit sa 50% ng mga rekruta ay inilipat sa sektor ng kalusugan sa loob ng hukbo. Naging 41% sila ng mga medikal na tauhan sa harapan ng labanan at buong-buo sa mga tauhan ng nursing. Ang mga kababaihang ito ay nagtulungan sa ilalim ng matinding kondisyon na may patuloy na panganib ng kamatayan. Sa katunayan, ang mga medikal na tauhan ay ikalawa sa may pinakamataas na bilang ng nasawi sa laban. Tanging ang mga piyudong pangkapanip na lamang ang nakahihigit. Marami sa kanila ang nakatanggap ng parangal bilang mga bayani ng Unyong Sobyet at pagkatapos ng digmaan, tinanggap sila ng mga komunidad nila ng pagmamahal at respeto. Gayunpaman, may ilan na nagtamo ng mas malupit na kapalaran. Sa kabuuan, halos 6 na milyong kababaihang Sobyet ang namatay sa digmaan, kung saan tinatayang 2,500,000 ay bahagi ng mga partisanang lumaban sa pagsakop ng Nazi. Sa maraming pagkakataon, hindi nakita ng mga sundalong Aleman ang mga mukha ng mga babaeng pumatay sa kanila. Ang mga sniper ng Sobyet ay hindi lamang may pambihirang kakayahan sa pamamaril, kundi mahusay din silang magtago at maghintay sa tamang oras upang magpaputok. Higit sa 2,000 kababaihan ang na-train bilang mga tumpak na tagabaril at ipinadala sa mga pinakapeligrosong harapan. Nang walang malapit na suporta, gumugol sila ng mga oras na nakatago. Hindi gumagalaw, nakatago sa mga halaman o sa mga guho, naghihintay sa tamang pagkakataon upang patumbahin ang kalaban. Isang kahangahangang halimbawa ay si Tanya Baramzina, isang dating guro ng preschool na sa harapang Belarusia ay napatumba ang 16 na sundalong kalaban bago tumalon gamit ang parachute sa mga linya ng mga Nazi, kung saan pinatay ang iba pang 20.
Habang nasa isang misyon, siya ay napatrap sa isang trench habang tumutulong sa mga kasamahan na sugatan. Nang makita ang unang 3 sundalong Aleman na papalapit, pinaputok niya ang kanyang machine gun at napatumba sila agad. Nang dumating pa ang iba pang kalaban, patuloy siyang nagpaputok hanggang mawalan ng bala. Nang wala ng munisyon at walang paraan ng pagtakas, siya ay napalibutan. 2 Nazi ang pumasok sa trench at matapos siyang bugbugin ng brutal, hinila siya sa buhok. Sinimulan nila siyang torture na walang awa, tinusok siya gamit ang mga bayoneta habang siya'y sumisigaw na babayaran nila ang kanilang mga krimen. Isang sundalo ang nagdesisyong tapusin ang kanyang buhay sa isang nakakatakot na paraan. Ginamit niya ang isang anti-tank rifle na idinisenyo upang magbutas ng bakal at pinaputok siya mula sa malapitan. Nang matagpuan ng kanyang mga kasamahan ang kanyang katawan sa umaga, siya ay ganap na hindi makikilala. Masakre sa anino ang laban at martiryo ng mga partisano. Nang umatake ang mga hukbong Aleman sa Unyong Sobyet, lumitaw ang paglaban sa maraming lungsod at nayon. Ang mga kalalakihan at kababaihan ay nag-organisa upang labanan ang kaaway. Kabilang dito, maraming kababaihan ang nakakita sa lihim na laban bilang isang pagkakataon upang ipagtanggol ang kanilang bayan dahil hindi madaling tinanggap ng hukbong pula ang mga kababaihan sa kanilang hanay. Ilan sa mga pinakamatapang at kilalang mandirigma ay mga kabataang nag-iwan ng marka sa kasaysayan sa kanilang sakripisyo. Noong Oktubre ng 1941, isang mag-aaral mula sa Moscow na 18 taon, si Zoya Kosmodemyanskaya, ay sumapi sa isang pangkat partisano. Kasama ang kanyang mga kasama, nakapasok sila sa nasakop na teritoryo kung saan nagsagawa sila ng mga pagsabotahe sa pag-usad ng mga Aleman sa pamamagitan ng pagsira sa mga daanan ng komunikasyon at paglalagay ng mga pampasabog sa mga daan. Noong ikakwentang 7 araw ng Nobyembre ng taon ding iyon, binigyan si Kosmodemyanskaya ng misyon na sunugin ang bayan ng Petryshevo, kung saan nakabase ang isang rehimento ng kabalyeriyang Aleman. Kasama sina Boris Krainov at Vasily Klubkov, sinunog nila ang 3 kabahayan bago sinubukang sunugin ang pang-4. Sa puntong iyon, nahuli siya habang nagtatrabaho ng mag-isa. Matapos ang kanyang pagkakahuli, isinailalim siya sa isang brutal na interogasyon. Hinubaran siya ng kanyang mga damit, pinagbabaril ng walang awa at tinorture siya gamit ang 200 hagupit. Bukod pa rito, sinunog nila ang ilang bahagi ng kanyang katawan gamit ang mainit na bakal. Sa kabila ng matinding pagdurusa, tumanggi siyang isiwalat ang kanyang mga kasama. Kinabukasan, dinala siya sa plaza ng bayan na may karatula sa kanyang leeg na nagsasabing nag-apoy. Doon, sa harap ng mga mata ng mga lokal, siya ay binigti ng mga Nazi. Ang kanyang katawan ay iniwan bilang babala. Noong ika-12 ng Pebrero ng noong 1942, siya ang naging unang babae na tumanggap ng titulong bayani ng Unyong Sobyet. Gayunpaman, hindi si Kosmodemyanskaya ang pinakabatang tumanggap ng parangal na ito. Ang karangalan na iyon ay nakuha ni Zinaida Portnova, isang batang Belarusian na 16 na taon. Noong 1942, sumapi si Portnova sa lokal na paglaban at nagsimulang magpamudmod ng mga pamphlet na Sobyet, magtago ng mga armas para sa mga sundalo at maghatid ng impormasyon tungkol sa galaw ng mga Aleman. Habang lumilipas ang panahon, natutunan niyang gumamit ng mga pampasabog at mga armas at nakilahok sa mga pag-atake laban sa mga pasilidad ng kaaway tulad ng isang planta ng kuryente, isang pabrika ng mga ladrilyo at isang imbaka ng gas. Inaakalang ang kanyang mga aksyon ay naging sanhi ng pagkamatay ng mahigit sa 100 sundalo ng Nazi. Noong 1943, nakakuha siya ng trabaho bilang katulong sa kusina sa bayan ng Obol. Noong Agosto, nilason niya ang pagkain na inilaan para sa mga sundalong Aleman. Nang siya ay interogahin, tinanggi niyang may kinalaman siya at tinikman ang pagkain sa harap ng mga Nazi upang patunayan ang kanyang inosensya. Dahil ang epekto ng lason ay hindi agad naramdaman, nagawa siyang linlangin
at pinayagan siyang makaalis. Nang sumunod na araw, nakaramdam siya ng matinding sakit at pagsusuka, ngunit nakaligtas siya matapos uminom ng gatas na serum. Nang hindi siya bumalik sa kanyang trabaho, nagsuspetsa ang mga Aleman at nagsimula silang maghanap sa kanya. Gayunpaman, hindi nila siya nahuli hanggang Enero ng 1944. Dinala siya ng Gestapo sa nayon ng Goriani upang interogahin. Ang kanyang nagdakip na iniisip siyang walang kalaban-laban ay naging kampante. Sa isang pagkakataon, kinuha ng dalaga ang kanyang baril at pinatay siya. Pagkatapos, nang dumating ang 2 sundalo na naalerto sa mga putok, binaril din nila bago siya magsimulang tumakas. Tumakbo siya patungo sa kagubatan, ngunit nahuli siya malapit sa ilog. Pagkatapos mahuli, siya ay dumaan sa mga brutal na torture bago pinatay. Hindi pa siya umabot ng 18 taon nang pumanaw siya. Noong 1958, ipinagkaloob sa kanya ng posthumous na titulong bayani ng Unyong Sobyet. Hanggang ngayon sa Minsk, isang monumento ang itinayo bilang alaala sa kanya at maraming organisasyong kabataan ang may pangalan niya. Mga biktima ng pagkatalo ang kapalaran ng mga babaeng Aleman sa pagwawakas ng digmaan. Bagamat hindi nagpadala ang Alemanya ng mga kababaihan upang makipaglaban ng direkta nang magsimula ang digmaan noong 1990, mga 140,000 ang nakaugnay sa mga puwersang sandatahan. Mula sa grupong ito, 50,000 ang nagsisilbing mga administratibo, samantalang 70,000 ang mga katulong. Sa paglipas ng mga taon, ang bilang na ito ay tumaas upang umabot ng 300,000 noong 1994. Ang kanilang mga responsibilidad sa loob ng hukbo ay patuloy na lumalawak at ang kanilang presensya ay hindi lang nakatuon sa teritoryong Aleman. Marami ang ipinadala sa gobyernong general, pati na rin sa Belarus, mga bansang Baltic, ang nasakop na Pransya, Yugoslavia at Gresya. Kabilang dito, mga 8,000 ang namamahala sa komunikasyon at humigit kumulang 12,500 ang nagsisilbing mga katulong sa larangan ng digmaan. Sa kabilang banda, mga 130,000 na kababaihan ang kabilang sa Luftwaffe, karamihan sa mga gawaing administratibo at katulong. Subalit, sa paglipas ng panahon, ilan sa kanila ang naitalaga upang magpatakbo ng mga bateryang anti-eroplano. Sa ganitong konteksto, bihira ang makatagpo ng kababaihan sa harap ng labanan at lalong bihira ang mahuli bilang mga bihag. Ngunit habang lumalala ang sitwasyon ng Ikatlong Reich, nagsimulang magbigay ng mga armas sa mga kababaihan para sa kanilang sariling depensa. Sa mga huling araw ng digmaan, binawi ni Hitler ang kanyang mga naunang pananaw ukol sa partisipasyon ng kababaihan sa labanan at inaprubahan ang pagtatatag ng isang batalyon na binubuo lamang ng mga kababaihan na inaasahang makakapagbigay ng positibong epekto sa moral ng mga sundalo. Mayroon ding isang makatarungang bilang ng mga kababaihan na nakatalaga sa German Red Cross na sa kanilang ugnayan sa mga puwersang sandatahan ay may proteksyon mula sa Geneva Convention. Mula sa simula ng labanan, itinatag na hindi maaaring mahulog sa kamay ng kalaban ang anumang babae na nagsisilbi. Dahil dito, ang seguridad ng mga kababaihang ito ay nakasalalay sa mga lokal na komandante na kailangang tiyakin ang kanilang proteksyon sakaling may panganib. Noong 30 ng Setyembre, 1994, dahil sa lumalaking banta ng pagkahuli, ipinalabas ang isang kautusan upang alisin ang lahat ng kababaihan na wala pang 21 taon mula sa mga nasakop na teritoryo, matapos mahuli ang ilang unit ng kababaihan ng mga tropang Sobyet sa Romanya. Subalit, ang estratehiyang ito ng pag-atras ay nagkaroon ng isang suliranin. Ang pangangailangan na panatilihin silang naglilingkod para magsagawa ng mga mahahalagang tungkulin upang magbigay daan sa mas maraming kalalakihan para lumaban sa harap ng digmaan. Ang mga bihag na nahuli ng mga alyado ay isinama sa isang lugar tulad ng mga kalalakihan matapos sumuko ang Alemanya. Mahigit sa 100 ang nanatiling nakakulong sa mga barakong nasa hilaga ng Pilsen, kung saan nang mag-organisa sila ng isang koro upang kumanta sa harap ng kanilang mga gwardya, tinawag silang mga ibon ng Pilsen.
Sa unang pagkakataon ay nasa pangangalaga ng mga Amerikano, ngunit kalaunan ay napunta sa kontrol ng mga Sobyet ang lungsod na nagdulot ng kaguluhan sa kanilang kapalaran. Sa nakakagulat na paraan, karamihan sa kanila ay pinalaya, bagamat pagkatapos ng isang pagsusuri, isang operator ng komunikasyon ang ikinulong dahil sa kanyang ugnayan sa mga SS. Sa kabila nito, marami sa kanila ang tumangging bumalik sa zone ng Sobyet, natatakot sa kung ano ang naghihintay sa kanila roon. Hindi tiyak kung kailan sila pinalaya, ngunit pinaniniwalaan na lahat sila ay pinalaya bago magtapos ang 1090 at 48. Sa mga kampo ng Sobyet, madalas nilang ginugupit ang buhok ng mga bilanggo at ang ilan ay ikinulong. Tinatayang 200 tao ang namatay sa mga huling araw ng labanan. Bagamat walang mga opisyal na dokumento tungkol dito, pinaniniwalaan na sila ay pinagdusa ng mga torture hanggang sa mamatay upang pilitin silang aminin ang kanilang kaugnayan sa mga krimen ng Nazi. Ang mga nakalaya rin ay hindi nakatagpo ng isang maasahang hinaharap. Ang mabilis na pagpapalaya ng ilan sa kanila ay nag-iwan sa kanila ng malupit na pagsubok dahil sila ay naging biktima ng mga pag-uusig laban sa mga dating kasamahan sa Ikatlong Reich. Ang galit laban sa mga Aleman, pinapalakas ng alaala ng mga kalupitan sa Leningrado at iba pang mga lungsod ay nauwi sa mga hindi mapigil na aksyon ng karahasan. Ang mga puwersang Sobyet sa maraming pagkakataon ay hindi nakialam habang ang mga kababaihang ito ay binugbog ng brutal o binato ng mga galit na tao sa kalye. Ang hatol ng kamatayan sa gulag, ang brutal na pagtrato sa mga bilanggo ng Aleman sa Unyong Sobyet. Nang ilunsad ng mga tropa ni Hitler ang kanilang pag-atake laban sa Unyong Sobyet noong ika-20 ng Hunyo, 1941, mayroon ng mekanismo para pamahalaan ang mga nahuli sa labanan. Ito ay ang Gulag, isang network ng mga kampo ng internamento kung saan may karanasan ang mga autoridad sa mga interogasyon at pamamahala ng mga nakakulong. Nang magsimula ang Operasyong Barbarossa, ang URSS ay may 8 sentro para sa mga bilanggo ng digmaan. Ang ilan ay eksklusibo para sa mga opisyal at ang iba naman ay may mas mahigpit na kondisyon. Upang harapin ang nalalapit na pagdating ng mga sundalong Aleman, nagtatag sila ng 30 pasilidad sa Ukraina at Karelia. Gayunpaman, dahil sa mabilis na pag-usad ng Wehrmacht, 19 lamang ang nanatili sa ilalim ng kontrol ng mga Sobyet matapos ang 1 buwan ng labanan. Sa mga unang yugto ng tunggalian, mababa ang bilang ng mga Aleman sa mga kamay ng hukbong pula dahil ang mga tropang Sobyet ay patuloy na umatras. Ang mga pag-aaral na isinagawa ng mga Aleman pagkatapos ng digmaan ay nagpapakita na sa pagtatapos ng taong 1941, tinatayang 30,000 sundalo na ang nahuli. Hindi lamang mga Aleman ang nandoon, kundi pati na rin mga Bulgaryo, Romano at Italiano. Ang kakulangan sa pangangalaga ng kalusugan ay nagdulot ng mataas na mortality rate sa mga kampo, pati na rin ang sama ng loob ng mga sundalong Sobyet at ng lokal na populasyon na nagbabawal ng anumang paggalang o karagdagang pamamahagi ng pagkain. Hindi lamang ang mga Sobyet ang may paghamak sa mga Aleman. Ang mga Romano ay nagpapakita rin ng malalim na galit laban sa mga opisyal ng Wehrmacht. Libu-libong sundalong Romano ang pinilit ng mga Nazi na makipaglaban sa Stalingrad at iba pang bahagi ng Eastern Front. Nang sila ay mahuli noong 1942, hindi pinili ng URSS ang pagitan nila at ng mga sundalong Aleman. Gayunpaman, hindi nakalimutan ng mga Romano ang kanilang tinamo. Habang binabaybay nila ang Volga, ilang mga Romano ang nagsamantala sa pagkakataon at itinulak ang mga opisyal ng Aleman na responsable sa kanilang paghihirap sa tubig, na nagdulot ng kamatayan ng marami sa ilog. Pagdating ng tagsibol ng 1943, nagsagawa ng detalyadong talaan ng mga nahuli ang mga autoridad Sobyet at nagsimula silang ilipat sa mga permanenteng kampo na matatagpuan sa Uzbekistan, Astrakhan at Karaganda. Ang mga biyahe ay isinagawa sa mga tren na puno at ang mga biyahe ay maaaring tumagal ng linggo sa hindi makatawid na kalagayan.
Ang kakulangan sa tubig at pagkain, kasama ang labis na kapasidad sa mga kuwarto ng tren, ay nagdulot ng pagkamatay ng kalahati ng mga unang 30,000 inilipat. Bago iyon, naglathala ang Pravda ng isang talumpati ni Stalin na binasa ng milyon-milyon kung saan iniutos niyang alisin ang bawat Aleman na kaaway. Ang pagsuway sa pinakamataas na lider ay nangangahulugan ng parusang kamatayan, ngunit maaari ring maharap sa paglilitis kung lilabag sa konbensyon ng Geneva. Sa harap ng ganitong sitwasyon, ang mga tropa ng Hukbong Pula at ang mga ahente ng Secret Police ay pumili ng pagpapabaya. Hinayaan nilang mamatay ang mga bilanggo ng dahan-dahan at masakit. Nakamit ng Hukbong Pula ang mga tagumpay na nagpasya sa digmaan noong 1944 at nahuli nila ang 700,000 mga mandirigma ng Axis na tanging taon na iyon, karamihan sa ikalawang kalahati. Ang mga kampo ng internamento ay kulang sa sapat na espasyo, pagkain, medikal na kagamitan, damit at mga paraan ng transportasyon. Pinalala ang krisis na ito nang ang mga bilanggo ay inalisan ang kanilang mga kagamitan at kasuotan pagkatapos mahuli. Libo-libo ang namatay sa mga unang buwan ng taon dahil sa malamig na temperatura, malnutrisyon, mga problema sa puso at mga pagsabog ng typhus. Nagpatuloy ang sitwasyon hanggang sa taong 1945 sa pagbagsak ng Ikatlong Reich at ang pagsuko ng higit pang mga sundalong Aleman at mga kaalyado. Hindi nagpakita ng pagdali ang URSS sa pagpapabuti ng mga kondisyon ng pagkakulong o paglipat ng mga bilanggo. Mula ika-1 ng Enero hanggang ika-13 ng Mayo ng 1945, ang mga tropang Sobyet ay nahuli ng mga 2.5 milyon na mga bilanggo mula sa iba't ibang mga prente. 3 taon pagkatapos, tanging 33% lamang sa kanila ang nabuhay. Gottlob Biedermann, ang hermanong sundalo na bilanggo sa Latvia. Si Gottlob Biedermann, isang opisyal ng ika-132 Dibisyon ng Piyudal ng Hukbong Aleman, ay ipinadala sa fronteng silangan noong 1941. Lumahok siya sa mga laban sa Crimea, Sebastopol, Leningrado at sa bulsa ng Kurlandia. Dito sa huling lugar kung saan ang kanyang buong unit ay nahulog sa mga kamay ng mga Sobyet noong ika-8 araw ng Mayo, 1945. Ilang taon pagkatapos, ang kanyang kwento ay inilabas ng mailathala ang kanyang mga alaala noong 2000. Dito, detalyado niyang inilarawan ang mga pangyayaring naranasan sa fronteng silangan at ang pagtrato sa kanya ng Hukbong Sobyet. Ang unang engkwentro sa kanyang mga nagdakip ay marahas. Ang mga insignia at dekorasyon ay inalis ng walang pag-aalinlangan mula sa kanilang mga uniforme. Inilinya silang may mga kamay sa itaas at nakita ng mga sundalo kung paano sila inagawa ng mga relo at singsing. Pagkatapos, ang mga bihag ay pinilit na maglakbay ng 3 araw na walang pagkain, kaya't kinailangan nilang kumain ng damo at balat ng puno upang mapawi ang gutom. Pagkatapos ng 3 araw, ang kanilang unang rasyon ay isang sabaw na may tubig at repolyo. Pagkatapos nito, dinala sila sa isang kampo ng mga bihag sa Sloka, Latvia, kung saan binisita sila ng mga kasapi ng isang organisasyong kontrafasista na tinatawag na Pambansang Komite ng mga opisyal na Aleman na konektado sa Pambansang Komite para sa isang malaya at libreng Alemanya. Ang grupong ito ay binubuo ng mga tumakas na sundalo at mga komunista mula sa Alemanya na nagkaroon ng pagpapakupkop sa Unyong Sobyet. Sinubukan nilang hikayatin ang mga bihag tungkol sa mga benepisyo ng komunismo na nagsasabing magsusumiti sila ng mga liham sa kanilang mga pamilya. Ngunit hindi nila natupad ang kanilang pangako dahil ito ay isang pandaraya upang makakuha ng impormasyon. Di nagtagal, pinilit ng mga gwardya na maghubad ang mga bihag upang siyasatin ang kanilang mga katawan para sa mga tattoo ng SS dahil ang pagkakaroon nito ay nangangahulugang sigurado ang parusang kamatayan. Bagamat hindi nakasaksi si Biedermann ng mga pagbitay, napansin niya na ang mga may tattoo ay iniwalay mula sa grupo at hindi na muling nakita.
Pinaniniwalaang sila ay pinatay sa mismong kampo. Noong Hulyo, ang kampo ay tinanggal at ang mga bihag ay ipinamahagi sa iba't ibang mga kampo ng trabaho. Doon, natagpuan ni Biderman ang mga bihag na Aleman na nahuli noong 1944 at nagulat siya sa kanilang pagkasira. Inilarawan niya sila bilang mga anino ng tao, may mga ulo na hubad, mga mukha na lanta, at mga mata na walang buhay. Ang kanilang balat ay may kulay abong tint. Mahirap maglakad gamit ang mga primitibong sapatos na kahoy at suot ay mga basahan. Kahit na hindi pa lumilipas ang 1 taon mula nang sila ay mahuli, ang kanilang hitsura ay nagpapakita ng isang walang pag-asang kapalaran. Noong 7 ng Nobyembre, ipinaalam ng mga gwardya ng Sobyet kay Biderman at sa kanyang mga kasama na ang Wehrmacht ay hindi na umiiral, na ang mga ranggo militar ay tinanggal na, at mula sa sandaling iyon, kailangan nilang magtrabaho upang bayaran ang pinsalang dulot ng mga pahayag ng mga pasyista sa Unyong Sobyet. Walang tumpak na tala kung ilan ang mga bihag na nahulog sa kamay ng mga Sobyet sa panahon ng digmaan. Ang mga numerong iniulat ng Alemanya at ng Unyong Sobyet ay nagpapakita ng mga makabuluhang hindi pagkakasundo, kaya't mahirap makuha ang isang tumpak na bilang. Gayunpaman, ang mga pagtataya ay nagpapakita na ang kabuuang bilang ng mga bihag ay maaaring lumampas sa 1 milyong. Maraming sundalong Aleman na nasa ilalim ng pangangalaga ng mga Sobyet, kasama na si Biderman, ay pinakawalan ng paunti-unti noong 1948. Sa kanyang pagkabihag, siya ay inilipat mula sa iba't ibang mga kampo mula Latvia patungong Siberia at pagkatapos ay sa isang sentro ng sapilitang paggawa sa Gagrilovo sa rehiyon ng Caucasus. Isang araw siya at ang iba pang 50 bihag ay tinipon at isinakay sa isang tren nang walang kahit na anong paliwanag tungkol sa kanilang destinasyon. Sa simula, inisip nila na sila ay inilipat lang sa ibang kampo, ngunit nang mapansin nilang ang direksyon ng biyahe ay patungong kanlurang bahagi, nagsimula silang magkaroon ng pag-asa. Pagkalipas ng 7 araw na biyahe, nakarating sila sa huling istasyon sa Frankfurt, malapit sa Oder. Pagbaba nila mula sa tren, inutusan silang magtayo sa pila at ilagay ang kanilang mga gamit sa lupa. Ang mga kinatawan mula sa mga awtoridad ng Alemanya at ng mga alyado ay masusing tiningnan ang mga gamit ng bawat bihag. Si Biderman ay nakapasa sa inspeksyon ng walang problema, ngunit ang isang tenyente na katabi niya ay may dalang isang kahon na kahoy na mahigpit na nakasarado. Isa sa mga opisyal na namamahala sa inspeksyon ay binuksan ang selyo at natagpuan ang isang krus ng bakal sa loob. Bilang resulta, ang tenyente ay ibinalik sa tren at dinala sa ibang lugar. Hindi na siya nakapunta pabalik sa lupaing Aleman hanggang sa mga maraming taon ang lumipas. Ang bangungot na hindi natatapos, mga Aleman pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, dahil sa antas ng pagkawasak na iniwan ng Nazi Germany sa lupaing Sobyet, inaasahan na ang pagpapanumbalik ng bansa ay magiging matagal. Paulit-ulit na inihayag ni Stalin na pagkatapos ng pagsuko ng Axis, ang mga bihag mula sa anumang bansa ng kalaban ay haharap sa mga taon ng sapilitang paggawa ng walang eksepsyon. Ang paglahok ng mga tao sa ekonomiyang Sobyet ay binanggit na sa mga opisyal na pahayag mula sa Moscow mula pa noong hindi bababa sa 2 taon bago. Sa panahon ng kumperensya sa Teheran, noong katapusan ng taong 1243, ipinahayag ni Stalin na kakailanganin niya ang 4 milyong bihag bilang lakas paggawa sa loob ng isang mahabang panahon. Noong tag-init ng 1244, ang bilang na ito ay tumaas sa 5 milyong tao sa loob ng hindi bababa sa isang dekada. Isang hiling na paulit-ulit niyang binanggit sa mga pulong kasama ang iba pang mga pinuno ng Allies. Noong ika-16 ng Disyembre ng 1244, isang pangkalahatang utos ang inilabas na nagsasabing ang bawat lalaking Aleman mula 17 hanggang 45 taon, pati na rin ang lahat ng kababaihan mula 18 hanggang 30 taon sa mga lugar sa Timog Silangang Europa na naibalik mula sa Axis
at may kakayahang magtrabaho ay idedeport patungong Unyong Sobyet. Sa loob ng 8 linggo, 110,000 tao ang pinili at inilipat at isa pang 100,000 tao mula sa okupadong Alemanya ang nadagdag sa deportasyong ito noong mga unang buwan ng 1,245. Isang katulad na kapalaran ang naghihintay sa mga bihag na gererang Aleman na nahuli ng mga puwersang Sobyet. Tanging 100,000 tao lamang ang pinalaya dahil sa kalusugan, edad o kabataan. Ang natitirang mga bihag ay pinagsama-sama sa humigit kumulang na 60 kampo ng konsentrasyon sa Poland at silangang Alemanya bago sila inilipat sa URSS, isang proseso na nagtapos noong Oktubre ng 1245. Bukod dito, maraming mga bihag ang ipinadala sa mga estratehikong lugar sa ibang mga rehiyon kung saan ang mga likas na yaman ay susi, tulad ng sa Jakimov, Czechoslovakia, kung saan sila pinilit na maghukay ng uranium para sa industriya ng nuklear ng Unyong Sobyet. Sa simula, ipinahayag ni Stalin na ang mga bihag ay mananatili hanggang sa makumpleto ang muling pagtatayo. Isang panahon na tinaya niyang tatagal ng 15 taon. Gayunpaman sa praktika, nagsimulang palayain ng URSS ang karamihan sa mga bihag mula sa Axis mula Mayo ng 1,245 hanggang katapusan ng 1,249, isang panahon na mas mahaba kaysa sa mga iba pang mga allies. Karamihan sa mga pinalaya ay mga matatanda, may sakit, o walang kakayahang magtrabaho. Noong 5 ng Hunyo ng 1,245, isang utos ang inilabas na nagsasabing ang anumang hinaharap na repatriasyon ay kinakailangang aprubahan ng Politburo at sundin ang mga tiyak na pamantayan. Noong panahong iyon, nakarehistro na ang pulisiyang sekreto ng URSS ng 225,000 sundalong Aleman at Austriano na nakaratay sa mga ospital o mga kampo ng konsentrasyon na hindi kayang magsagawa ng sapilitang paggawa. Gayunpaman, ang mga opisyal ay hindi isinama sa benepisyong ito at nanatili pa rin sa pagkakabihag. Pagtungtong ng Agosto, isang kabuuang 788,050 bihag ang natukoy na karapat-dapat palayain, kung saan 412,000 ang mga Aleman, muli na may kondisyong hindi sila kayang magtrabaho. Ngunit, ano ang nangyari sa mga natira? Bagamat nais ng mga Sobyet na alisin ang mga bihag na itinuturing nilang hindi kapaki-pakinabang sa trabaho, nais din nilang pigilan ang pagpapalaya ng mga tinuturing nilang mga ideolohikal na kalaban. Ang sinumang tao na may posibleng mga pagkiling na anti-Sobyet ay kailangang manatili sa pagkakabihag sa ilalim ng anumang kredibling dahilan. Upang mapabuti ang kakayahang paggawa ng mga bihag, iminungkahi ni Sergei Kruglov bilang pinuno ng Ministeryo ng Pagpapaunlad ang isang programa na magpapahintulot ng repatriasyon ng 150,000 tao na hindi kayang magsagawa ng mga pisikal na gawain. Bukod dito, iminungkahi niyang dagdagan ng 10% ang kanilang pagkain upang itaas ang produktibidad. Inilalarawan ng mga patotoo ng mga Aleman tungkol sa kanilang oras sa bilangguan ang kalagayan ng kakulangan na namutawi sa 2,500 kampo sa loob ng teritoryong Sobyet. Gayunpaman, binanggit din nila na ang krisis na ito ay hindi lamang nakakaapekto sa mga bihag, kundi pati na rin sa kalapit na mga sibilyan. Ang bansa ay naharap sa malawakang kakulangan ng pagkain dahil ang digmaan ay nagwasak sa kanilang kakayahang mag-produce. Kabilang sa mga pinakakaraniwang sakit, ang disenteriya ay laganap, na lalong nagpapalala sa kalagayan ng mga nakaratay. Ang mga kwento ng mga bihag ay naglalarawan kung paanong ang gutom ay hinubog ang kanilang mga ugali. Sila'y nag-iipon ng pagkain tuwing may pagkakataon, iniiwasan ang pagkain ng ilang mga produkto sa kabila ng kanilang desperasyon at nagdevelop ng mga pamamaraan upang magnakaw o magpalitan ng pagkain sa loob ng kampo. Ang matinding pangangailangan ay makikita rin sa kabagalan nila sa paggawa ng anumang gawain.
Ang hangarin na makatakas mula sa katotohanan iyon ay nag-udyok sa ilang mga bihag na magdulot ng pisikal na pinsala sa kanilang sarili nang madiskubre nila na ang mga may sakit at yaong hindi kayang magtrabaho ay ibabalik. Ang iba ay umabot sa sukdulan ng pagtanggal ng mga daliri o pagkasira ng kanilang mga mata upang mawalan ng paningin. Ang iba ay gumamit ng mas hindi kitang taktika tulad ng pagkain ng malalaking halaga ng asin upang magdulot ng pamamaga at magmukhang may malubhang karamdaman. Pinaniniwalaan na ang ilan ay nakamit ang kanilang layunin at pinalaya, bagamat marami ang namatay sa pagsubok. Ang silangang prente ay hindi lamang ang pinakamamamatay sa ikalawang digmaang pandaigdig, kundi pati na rin ang nag-iwan ng pinakamalalim na mga sugat sa kasaysayan. Habang umuusad ang digmaan, ang tunggalian ay naging lalong malupit at ang paghihiganti ay naging isang mahalagang salik sa kapalaran ng libu-libong sundalong Aleman. Noong 1944, ang Wehrmacht ay nasa bingit ng pagbagsak. Ang Operasyong Bagration na may mahigit sa 350,000 mga patay na Aleman ay naging huling dagok na nagmarka ng simula ng katapusan ng Ikatlong Reich sa silangan. Ang mga opensiba ng mga Soviet ay hindi lamang nagwasak ng buong mga dibisyon, kundi ginawang mga biktima ng kawalan ng pag-asa ang mga sundalong Aleman na walang supply at walang kakayahang tumakas. Gayunpaman, para sa marami, ang kamatayan sa labanan ay magiging isang mas maawain na kapalaran. Ang mga bihag na nahuli ay ipinadala sa mga kampo ng sapilitang paggawa kung saan ang lamig, gutom at mga sakit ay nagdulot ng pagkamatay ng daan-daang libo. Ang kalupitan ay hindi eksklusibo sa hukbong pula. Ang mga sniper, mga partisan at mga sibilyan ay nakilahok sa mga padaskuladong pagbitay. Para sa mga kakaunti na nakabalik sa kanilang mga tahanan, ang digmaan ay hindi talaga natapos. Sila ay iniwan ng mga bakas ng takot ng kanilang naranasan. Ang taglamig ng 1945 ay nagmarka ng katapusan ng digmaan sa silangang prente, ngunit ang mga epekto ng karahasan at paghihirap ay tumagal ng mga dekada.